Hi guys, what's up? My name is Sean Wayne and today, before tayo mag-start mag-review para bukas, so tomorrow pray for me, na maging maganda yung result na ating exam. Anyway, so ngayong araw na to, pag-uusapan natin itong very valid issue na ni-raise ni Attorney Claire. No? Ako sobrang naging interesado ako sa issue na to. Okay? Kasi one of the many things na sobrang nakaka-disappoint, lalo-lalo na sa mga taong nag-aaral ng maging mabuting abogado. Okay? Kasi isa sa mga nakalagay nga sa oath ng mga lawyers na pinapa-memorize ng mga professor from day one pa lang ng pagpasok mo ng law school. Okay? Masyadong mahigpit sa totoo lang ang Supreme Court sa pagre-regulate ng legal profession. And with that, maraming mga regulation na just a snap of your finger, pwede kang mawalan ng, pwede kang ma-disbar. Okay? And karamihan po ng tao na nasa loob ng COMELEC ay mga abogado. Okay? So, what I'm trying to point out here is that ang nagre-regulate po sa loob ng, ang nagre-regulate po ng activities ng COMELEC batas. Ang nagpapatupad ng mga batas na yan, mga COMELEC commissioners. Mga tao na nasa loob ng, ng COMELEC, hindi lang po mga simpleng commissioners. Karamihan po sa kanila ay mga abogado. Okay? 90% of them is abogado. Now, as you all know, once upon a time, naging dean ng Pamantasan ng Lungsod ng Maynila, si Dean George Garcia. Medyo matagal-tagal before ako nag-shift na tawagin siyang COMELEC Chair, Garcia. And minsan nakasama ko na rin po siya sa programa niya. No? Napakabait po niyan, napaka-approachable po niyan, wala akong masabi dyan. Pero napaka-straightforward na tao. Now, dito sa video ni Attorney Claire, may mga ni-raise siyang mga valid questions. And gusto rin natin mag-contribute dyan sa kanyang naging valid questions. Okay, so panoorin muna natin, guys. Ala. Well, anyway, partner, you're talking about disqualification. Oh, ano sabi ng comment? Eto nga, partner. Sabi ng COMELEC, COMELEC to suspend proclamation of BSKE bets with pending disqualification cases. Ganon? Ito ba yung mga yung mga before pa yung campaign period, may mga nagsampa na ng disqualification? Oo. Before the elections, partner. Before the elections. So, actually, marami kasing partner na disqualifications. Oo. Pero, matapang ang sinabi ngayon ni COMELEC Chairman, to suspend proclamation, di ba, of BSKE bets with pending disqualification cases. Pero bakit hindi nila ito ginawa noon pa nung national elections? Partner. Okay to. 'Di ba? Kasi anong nangyayari dito, partner? Pagka may proclamation na, especially sa national elections, sasabihin nila, wala na kaming jurisdiction diyan. 'Di ba? Wala na kaming jurisdiction. Tapos na po kasi na-proclaim na. So, ang mangyayari is parang doon na po sa Electoral Tribunal. Kayo maghabol. 'Di ba, partner? Oo. Ang sa akin lang, partner, sana hindi lang sa barangay. 'Di ba? Bakit, partner? Ito, pinag-usapan na natin 'to, partner. Alam naman nila yung mga grounds for disqualification, 'di ba? 'Di ba? Okay, sige, wag na tayong lumayo, partner. Gusto ko lang tong ma-mention. Oo, sige, partner. Okay. May mga kandidato na talagang masasabing disqualified. Not for anything else, not because of vote buying, but because of the records, considered sila as disqualified ayon sa batas. 'Di ba? So halimbawa na lang, partner. Ito kasi ang pinaka sabi dito sa section 12, partner, a person may be disqualified from becoming a candidate and holding any office if he or she is
declared by competent authority as insane or incompetent, di ba? And has been sentenced, or, ito pa isang ground, has been sentenced by final judgment for subversion, insurrection, rebellion, or for any offense with a penalty of over 18 months, or for a crime involving moral turpitude. Okay, partner. Alam naman natin na may mga... Yan yung mga basehan, partner. Disqualification to, partner. Very clear. Ibig sabihin kasi, di ba, na-convict na siya, na-sentence siya by final judgment. Ibig sabihin may conviction. For a crime involving moral turpitude. Diba? So in other words, ito, di mo na kailangan, kung tutusin, hindi mo na kailangan pakinggan yung both parties na through your own initiative, partner, get ka lang ng copy sa Supreme Court. So, ibig sabihin... Okay guys, doon sa mga those instances na minsan nagagamit namin yung word na motu proprio, ito yung sinasabi ni Attorney Claire. By its own initiative. Meron pong ganyang power ang COMELEC. Okay. Sa korte. Convicted. Final. Final. Hindi naka-appeal. Ibig sabihin, convicted na. So, halimbawa, partner, na-convict ang isang tao ng libel. Marami sa kandidato, marami sa official natin na convict ng libel. So, kung convicted ka ng libel, partner, may decision ang Supreme Court. Pag libel, it is a crime involving moral turpitude. So, hindi ka po pwedeng humawag ng kahit anong pwesto sa gobyerno. Yes! Isa yun sa mga... Disqualified ka pa. Disqualified ka pa. So, may period dyan If I'm not mistaken, 5. Okay, guys. First question na i-raise natin dito. Who are the people responsible sa pag-filter out ng mga tao? Okay. Whether or not this person is qualified or disqualified. Kaya guys, naglalabas, okay, ulitin natin, naglalabas ng official candidate. Ibig sabihin, pag nag-file ka ng certificate of candidacy mo, if-filter out pa yan. Okay? In the case of senators, hinanap natin. Ayon nga dito sa document na nakita ko, under sa Nicolas and de Vega Law Office. Palakihin natin para mas ma-appreciate ninyo. Dito sa website nila, nakalagay yung Certificate of Candidacies in Philippine Elections. So kung pupunta tayo dito sa baba, pursuant to Section 17 of COMELEC Resolution number 10420, the COC must be filed in the following office. Pag senator ka or party list representative, ikaw ay under ng COMELEC Law Department. Now, number 1 kasi nating titingnan din, or isa sa mga titingnan natin na anggulo, sino ang responsible sa pag-aalaw kay Raffy Tulfo na maging official candidate ng 2022 election? Kung sinasabi dito sa article na to, under Section 17 of COMELEC Resolution number 10420, ang COMELEC Law Department ang nangangasiwa ng application or ng certificate of candidacy ng mga senator. Ulitin ko, ini-scrutinize pa po nila yan even before ka ma-declare na official candidate. Hindi porket ikaw ay nag-file ng certificate of candidacy mo, right there and then, ikaw ay magiging official candidate. Hindi po ganun po ang kalakaran, no? So, sino sa law department ng COMELEC ang nagpalusot sa COC ni Raffy Tulfo? Balik tayo kay Attorney Claire. Years from the time mo na-serve. Yung sentence. So after that, expired na. Pwede ka na tumakbo. Okay. After 5 years. Tama ba? 5 years. Okay. So, now, kapag ka alam mo, nasa dyaryo, ikaw being part of the COMELEC, di ba?
through your own initiative, may nag-file. Halimbawa, pinailan si A. Oy, ito, convicted to ng libel. Diba? Convicted to ng libel, nag-serve ng sentence noong 2019. 2019. So, tumakbo ng 2022, wala pa, hindi pa expired. Wala pang 5 years. Wala pang 5 years, partner. So, kung wala pang 5 years ito, hindi pa natapos yung period, ano ang pwede mong gawin being part of the COMELEC? In-inform ka na eh. Diba? Papatulugin mo ba yung kaso? O i-dismiss mo yung kaso? O ipoproclaim mo? O partner. Okay. Pagdating naman dyan, guys, tingnan natin itong nakita ko sa Lawfil. Okay. So, dito sa Lawfil, nakalagay dito, Commission on Election, February 15, 1993, pursuant to Section 6 of Article 9-A and Section 3 of Article 9-C, the Constitution of the Republic of the Philippines, and the powers vested in it by existing laws, the Commission of Election hereby promulgates the following governing pleadings, practices, and procedures before it or any of its office. So dito guys, makikita nyo kung gaano lang din kabilis, no? Nakita ko na yan dito kanina eh. So andito tayo sa part 3, initiation of actions or proceedings before the commission. Which is by the way, no, gusto ko sanang erase to as maging topic ng Sawsawero sa Discord. Napakaganda nito. Very interesting to. Commencements of action. Section 2, commencements of action by the Commission. In cases where the Commission is authorized to initiate motu proprio on an action. Ito yung sinasabi ni Attorney Claire. Motu proprio. On initiative ng COMELEC. An action or proceeding, the Commission shall issue an order for hearing reciting therein the purpose for which the hearing is being called for and concise statement of facts giving rise thereto. Copies of such order shall be served upon persons or registered political parties, organizations, or coalitions of political parties known to have an interest in the matter or who may be affected thereby, and published in the newspaper of general circulation in the Philippines at least 10 days before the schedule of the date hearing. So kung sinasabi nila dito, publishing in a newspaper of general circulation in the Philippines, sa bagay, nag-a-apply lang ba to? Yun yung tanong natin eh. Nag-a-apply lang ba itong Section 2 kung ang complaint is motu proprio by COMELEC? Okay? So at least 10 days, no? Before the scheduled hearing. Kasi wala naman tayong nakita. Or ako personally, wala. Baka naging busy lang ako. No? Filing of pleadings. Every pleadings, motion, and other papers must be filed in 10 days. Legible copies. Imagine niyo guys kung gaano lang din kabilis yan. Periods for pleading. Answer. Title of answer. 5 days. Within 5 days. In special action and special cases, the answer must be filed within 3 days. Answer to amend protest within 5 days. 5 days. Guys, kung makikita niyo lahat dito, napakabibilis lang. Period of intervenient time to answer intervention within 5 days. Reply unless otherwise provided in this rule, a reply must be filed within 5 days from the receipt. Diba? Ganun lang kabilis. Pero nung kay Raffy Tulfo na yung issue, bakit ang tagal? Bakit ang bagal? Diba? Yung issue ni PBBM, napakabilis lang din. Diba? Napakabilis lang din. Balik tayo kay Attorney Claire. Sa totoo lang, meron tayong official now Okay. na convicted ng libel pero nakapasok.
Actually, hindi lang siya, Attorney Claire, no? Even here in this article ng Inquirer.net back in May 31, 2023, Erwin Tulfo is now a congressman but with limitation amid looming disqualification. Ang nakakatawa dyan, CA defers Tulfo's DSWD confirmation over citizenship and libel issues. This was in November 2022. I have nothing against Erwin Tulfo. As I've said, maraming beses, no? He is my favorite DSWD secretary kasi he is really a man of action. Unfortunately, kailangan tayong sumunod sa batas. Diba? Meron nga kaming tawag dito. Meron kaming legal doctrine na Duralex sed lex, the law may be harsh but it's the law. Hindi ka kinonfirm ng CA, which is mga taga-Congress. Pero naging congressman ka. Di ba ang laking sampal niyan? Hindi lang sa Congress. Sa batas mismo na nagdi-disqualify kay Erwin Tulfo bilang isang DSW secretary. And not only that, going here, SC stop Guanzon substitution as a party list representative. Kung ang Supreme Court napatigil yung substitution ni Guanzon, bakit nakalusot si Erwin Tulfo? Diba? Another Tulfo. Balik tayo kay attorney. Nakaupo sa pwesto. Nakaupo. Diba? Hindi ba yon obligasyon ng COMELEC kasi you allowed people to vote for a disqualified candidate? Mhm. Samantalang alam nyo na. Diba? Kailangan nyo pa bang patagalin to kung binigyan na kayo ng information? Tapos kailangan nyo pa bang i-proclaim? And in fact, pwede mo to. Pwede to ma-verify. Okay. Yun yung biggest question ko, no? Since sinasabi dito sa article na to, na yung certificate of candidacy ni Raffy Tulfo back then, dumaan sa COMELEC Law Department. It's very, very funny, no? Kasi lahat po ng mga desisyon, okay, ng Korte Suprema is pinipresume na aware tayo. Tapos sa COMELEC Law Department pa. Ulitin ko, even before ka mapunta sa official list na ikaw ay isang kandidato sa isang eleksyon, dumadaan ka sa scrutiny ng mga tao sa loob ng COMELEC. Ang tanong, paano nakalusot si Raffy Tulfo sa scrutiny na yan? Diba? Kasi kung sinasabi nga dito ni Attorney Claire, within 5 years, no, hindi na magte-take effect yung conviction ni Raffy Tulfo sa ng COMELEC. So, pwede siyang tumakbo. 2019 lang ibinaba yung desisyon niya. 2020, 21, 22, 23, 24. So, by 2025 pa lang. Ngayon, may misrepresentation siya. Diba? Balik tayo kay Attorney Claire. O convicted ba to? Diba? Kailangan pa bang i-hearing na matagal ito hanggang sa maubusan ng oras, hanggang sa ma-proclaim partner? Tapos sabihin nyo, wala na kayong jurisdiction. Kasi, pinuroclaim nyo. Diba? So, tama ba yun? Anong ibig sabihin ng COMELEC na wala silang jurisdiction doon sa desisyon ng korte? Hindi, partner. Wala na silang jurisdiction. Kunyari, nag-file kay, halimbawa na, nag-file kay Senator Raffy Tulfo. Okay. Nag-file. Disqualification case. May convicted ka ng libel eh. Dahil issue ng moral turpitude, convicted sa libel. Okay. Kasi partner, hindi mo na ito makakaila because there's already a decision na Supreme Court din. Yung kaso ni Pichay. Okay. Consider in libel is a crime involving moral turpitude. Okay? So, di mo na yung makakaila. You cannot erase that. You cannot, tawag ito, wala kang mali siya. Hindi ka pwede magsabi na, hindi ko alam yan. Hindi pwede. Because this is already a ruling of the Supreme Court. Okay. Now, tinawag na yung attention mo. Itong taong to dapat hindi ito. Dapat ma-disqualify to. So, anong ginawa, partner?
bakit na-proclaim pa rin yung taong convicted ng ng libel? Tapos sasabihin nila ngayon, ay hindi na namin pwedeng i-hearing ulit kasi na-proclaim na. So, hindi na sa amin ngayon ang jurisdiction. Wala na kaming jurisdiction dyan. Diba? So, nagiging accomplice ba ang COMELEC na in a way, maloko yung ibang tao na thinking na itong kandidato nito ay qualified. When in fact, based sa law and based sa jurisprudence, hindi siya qualified. Diba? Hindi ba tayo mamboboto na bumoboto ang naloko dito? So, kaya ang tanong ko, bakit ngayon lang sila nagsasalita na ganito, na they will suspend proclamation of BSKE bets with pending disqualification cases? Barangay lang ba yung kaya nyo? Pag national na at malakas sa tao, pikit mata ba? Tanong lang. Hindi ko naman sinasabing guilty ang COMELEC officials dito. Pero tinatanong ko lang, bakit ngayon lang kayo nagsalita ng ganito? Diba dapat noon pa sa national elections? Okay, sagutin natin dito si Attorney Claire. Back in 2021, ito po yung mga nakaupo sa COMELEC. Okay. Sila po yung nakaupo sa COMELEC. At that time, ang COMELEC po is chaired by COMELEC Chair Abbas. Okay? So 7 people at the helm of COMELEC will be in charge of ensuring that the country's pivotal 2022 national election will run smoothly. Who are they and what are their backgrounds? This is coming from Philippine Star Live. Ayan. Ito yung nakasagutan, no? Si COMELEC Commissioner Amy Perolino tungkol dito. Gonzon votes to disqualify Marcos as ponente in komunikado. Imagine niyo yung gulo back then between two commissioners na walang ginagawa si Abbas. Because no time before mag-start ang election, okay, in the middle of 2022 election, pababa na po ang ilang commissioner kasama ang COMELEC chair. Kaya, nag-assign ng temporary COMELEC chair si PRRD back in March 8, 2022. So, itong tatlo. And even itong taong to, okay, sino ano dyan? Actually, naging controversial yan kasi naging abogado ni COMELEC Chair Garcia si PBBM back in the 2016. Sino ulit yung ano? Ayun. Si COMELEC Chair Neri, no? Inaway siya. Inaway din siya ni Guanzon. Yata? Tama ba? Basta may naging issue rin si Commissioner Neri. Were handpicked by Duterte to succeed retired Commissioner Guanzon and Antonio Co. Jr. And not only that, was assigned to different agencies under the Duterte administration. Garcia is the veteran election lawyer who represented Grace Poe during her disqualification saga in 2016 presidential election, as well as defeated 2016 vice presidential candidate Ferdinand Marcos Jr. Okay. So, ito yung mga naging temporaring tao nung panahon ng election, in the middle of the election. Silang tatlo ang pumalit, si temporary COMELEC chair, no? 2 months ahead of May 9 polls. Parang pangarungan, siya ang pumalit kay Abbas. Nangyari to March of 2022. Kailan nangyari yung pag-file ng COC? October
2021. So between those dates, ano nangyari? Diba? Ito si Sheriff Abbas. Paano nakalusot si Raffy Tulfo sa mga taong to? Diba? Sila yung mga nag-retire. Antonio Co, Guanzon, Abbas, hindi si Ferolina is still with Comelec. At saka itong si Marlon Casquejo and Inting. Socorro Inting. Anong kinalaman? May kinalaman ba rito yung mga Comelec chair na yan? Yung difference, bakit may higpit ngayon ang Comelec? Because of their Comelec chair. Nasa Comelec chair din yung higpit, Attorney Claire. Unfortunately. Oh, tandaan mo, partner. Dito, winarningan din niya ng vote buying. Oo. Tandaan natin, during the last elections, partner, dami nagsusulputan. Diba? Bina-vlog, partner. Kung paano nag-aabot ng pera, hindi pa nga to through GCash eh. Face-to-face, binibigay yung 500. Sa labas ng governor's residence, tapos na ang rally pero may mga nanatili. Inabutan sila ng puting sobre na ng aming silipin naglalaman ng 500 pesos. Tinanong ko ang mga nakatanggap kung para saan ito pero hindi raw nila alam. With the Pulyeto. Diba? Natawag niyo ba yung attention nito? Parang hindi, diba? Chairman, na itong vote buying, if I'm not mistaken, na-discuss na natin to. Mahirap patunayan. Paano to? Tapos nag-warning kayo ng vote buying dito for the barangay. Ito lang ba yung kaya? Yun lang yung sa akin, partner. Bakit before, sinabi nyo na mahirap patunayan. Pero ngayon, you're giving a warning against vote buying for the barangay and sanggunian, kabataan, elections. Diba? So, dapat to sa lahat. Hindi to dito nasa... The question that I have there is that same person ba, Attorney Claire, ang nagsabi nun? Na yung isa, mahirap patunayan, ito naman is kaya pala nila. No, very interesting yan. Sa barangay. Baka may ano na sila ngayon. May mga paraan na sila para... Ma-trace? Oo. Dati wala? Oo. Uy, ilang buwan lang naman yun. May 2022 lang yun eh. 2023 pa lang naman ngayon. No. Ang bilis naman ang progress kasi nila. Ang ano dyan ang Comelec eh. Ang katwiran ng Comelec, which is tama nga naman. Kasi sa politika, napakahirap patunayan, partner, ang sinasabi nga nilang mga ginagawang mga anomalya eh. Dito, eto na lang no guys. No, kung kayo, kayo na lang mag-observe. Malaking bagay din talaga pag ang namumuno ay diretso. Diba? Napakalaking bagay yan. Kasi kung diretso ang namumuno, hindi niya hahayaan na yung mga tao sa ilalim niya baluktot. Kung talagang yung isang politiko, totoo nga talaga siya ang involved doon, di ba? Sa usapin ng vote buying. Kasi sabi nga talaga nila dito sa atin, napakadumi ng politika eh. Diba? Okay, dyan sa pinakita ni Attorney Claire na video, ang involved dyan is isang political rally ng BBM, ng Uniteam. When I first saw that, ang sinabi ko, kahit pa Uniteam yan, kung sila ay lumabag sa batas, I want them to be held liable. Okay? Ngayon, doon sa rally na yon, meron isang governor na ang governor daw ang namimigay ng sobra na yon. So they have an explanation to that. Ako, I didn't buy that BS. Okay, I didn't buy that BS. Isa lang ang paniniwala ko. Nung sinuportahan ko ang Uniteam
nanindigan ako sa kanila kasi yung prinsipyo nila na hindi sila gagawa ng masamang ganyan, naniniwala naman ako. Pero kung may mga tao, tandaan nyo, nasa national sila, may mga tao who are taking advantage of that influence. Tapos, as you know naman, during the 2022 election, kaliwat kanan ang paninirang ginagawa sa unity, lalo-lalo na kay PBBM. Mula sa usapin ng disqualification, cancellation ng COC, pananakit sa kanya, and all the shebang. Lahat na ginawa para mapabagsak si PBBM. Na mawala siya sa listahan, na ma-disqualify siya, and even to the point ng mga ganitong klaseng activities. Ang akin, pinakita yan, bakit hindi nyo kasuhan? Diba? Yun lang naman yung akin eh. Total, nagpakita rin lang naman kayo ng ganyan, kasuhan nyo ng disqualification. Vote buying. Ang tanong, nakita nyo ba si PBBM ang namimigay ng sobra dyan? Or si Inday Sara? Hindi. Kaya walang nangyari. Diba? Napakadumi. Okay? Ang iyong katunggali, ang iyong kalaban, gagawin yan lahat ng kanyang mga pupwedeng gawin. Yung kanyang mga iniisip na pupwedeng ikasisira, di ba? Ng kanyang katunggali. Totoo naman yan. Hanapin natin yung yung kay VP Lenny. Kay Lenny Robredo. Robredo points to Marcos side in smear campaign versus Aika, BBM Camp Christ Deception. Anong pinalabas ng kampo ni Mama Lenny dito? Nakampo daw ni BBM ang nagpakalat ng sex video ng kanyang anak. Hindi ba nakakatawa? Ayun, Presidential candidate Vice President Lenny Robredo did not mince words when it came to the source of fake lewd videos against her eldest daughter, Aika. She pointed to the side of Ferdinand Bongbong Marcos Jr., her closest rival in the presidential race, as the source of the below-the-belt smear against her children who are helping her campaign. Wala nga silang mapakitang ebidensya na mismong si Bongbong Marcos at that time. Diba? Ang nagpakalat ng video na yon. Dati ako lang ang focus ng lahat, pero ngayon na gumagalaw din ang mga anak ko, na tulungan ako, pati sila biktima na. She said in a chance interview in San Fernando City, La Union on Tuesday. Diba? Napakadali mong pagbintangan. Sana total nagsalita ka rin lang naman, pinakita mo na. Na paano naging si kampo ng mga Marcos, so nila PBBM, at that time, ang nagpapakalat ng fake na sex video ng anak mo. Diba? Sa politika. Naman. Kaya nga sabi nga nako, yan ang din, ng katwiran ng Comelec. Kaya sabi nga nila, yun ang nila sinasabi na mahirap patunayan sa vote buying kung talaga yung isang kandidato ay involved. Malay daw nila na yung pera na yon galing doon sa kalaban at ginamit lang yung pangalan ng kandidato para sirain. Madali diba? yung matrace, partners. Unang-una. Unang-una, partner. Halimbawa, sa rally mo, ikaw ang kumakandidato. Sa rally mo, ha? Tapos sa isang sako, makita mo 500. Sa kalaban pa ba yun? Siguro pwede mo mahuli. Halagang 2,000, partner. 500. Di ba? 500, 1,000. Pwede, partner. Pero isang sakong pera. Nandoon ang mukha mo. Kalaban pa yun? Malabo yun. Diba? Saka sa akin lang, partner. Siguro, yung Comelec, wag mo na magsalita parang mahirap patunayan. Kayo yung agency na inaasahan namin for a clean. Correct. Diba? For a clean elections.
'Di ba? Huwag niyo sasabihin na hindi niyo kaya kasi madidismaya kami. 'Di ba? So, kung sinasabi niyo before na hindi kayang patunayan, bakit ngayon? Pag barangay kaya kasi maliit lang? Correct. Well, posible. Yan ang dahilan, partner. So, pag barangay, oy, bawal vote buying. Pag nationals, okay lang, di namin kayang sundin yan. Kasi ano ba yun? konti lang yung sakop nilang area, doon lang sa barangay, partner eh. While pag national, partner, ang laki ng ng sinasakop nilang lugar sa pangangampanya. Even if, partner, coming from the COMELEC, na mahirap patunayan yan, mawawalan ako ng hope na kaya nyo magkaroon ng malinis na eleksyon. Huwag yun. Diba? Yun sa akin lang, partner. So, sabi ko nga, kung ganito kayo katapang ngayon, diba? Sabi, warning doon sa vote buying. Tapos, hindi nyo ipoproclaim kapag may pending disqualification cases. Huwag lang sa barangay. Kahit sa national, kapag may pending disqualification cases, patunayan. Ano nyo, di ba? Huwag nyo muna i-proclaim. I-solve nyo. And at the same time, partner, kapag alam mo na may ebidensya, partner, actually, pwede nga judicial notice. Kasi pag may decision ng Supreme Court, partner, at final na, judicial notice na nga lang to dapat eh. Diba? No na to dapat. So, di dapat pinapatagal to. Pero yung korte, partner, okay, nalaman nila na yung isang kandidato prinoklama. Pagkatapos, mayroon ng desisyon. Okay, na guilty doon sa kaso na yon. At ang dun, partner, ang parusa ay hindi ka po pwedeng humawag ng kahit anong posisyon. Meron ka nun. Oo, di ba? Sa gobyerno. Wala na bang say doon ng korte? Sila mismo ang korte na gagawa ng paraan. Hindi po pwedeng ganun mangyari. Actually, hindi korte ang mag-file. Ako na kandidato, kalaban mo ko. Or anybody na concerned na alam nila itong taong to disqualified. They can file. So, hindi to manggagaling sa korte, okay, na para timbrehan sa COMELEC ang desisyon. Hindi, may na kami dyan. May desisyon na eto yung kanyang naging dyan, naging parusa. Hindi. Dapat magmumula yan sa isang individual. Yes. Okay, na magpa-file ng complaint. Disqualification. Tapos at the same time, partner. Using that ground. Yes. So, attach na yung certified copy ng decision. Diba? Ang sa akin, kung may certified, especially kung galing sa Supreme Court, final yun, partner. At wala nang Ako, sa akin, pag nakita ko yun, di syempre, i-require ko muna. Mabilisan. Sige, magsagot yung concerned na candidate na disqualify. Tapos, through the initiative of COMELEC, ako mismo kami mag-check. Government to government naman, partner. Itong decision ba ng Supreme Court? Ano ba to? Authentic ba to? Can we ask copy? Diba? O di pag may copy na, at hanggang doon lang yung decision at disqualify talaga dahil na may libel case, convicted, o di tapos na laban, di-disqualify mo na. So, hindi na kailangan din ng COMELEC na may magsasampa pa because that's part ng kanilang trabaho. Na dapat may magsampa, partner. Dapat may magsampa. Okay. Kasi sa dami ng kandidato, di naman nila yung malalaman. Pero pag national, pag nagsamba, hindi. Kasi lalo na pag sa national mahirap pa rin eh. So, hindi ko ibibigay sa COMELEC yung trabaho na dapat mo isa-isahin. Mahirap yun. Dapat alamin. Dapat, kapag may nagsampa, at na-authenticate nila, kasi government, naman to, public document naman, partner, decision eh. Kapag nalaman nila na authenticate, tapos walang appeal, final. Disqualified mo na. Huwag mo nang patagalin. Diba? So, yun lang naman, partner. Kunyari, halimbawa, competent authority, sinabi, insane to. So, may nakita ka, may record from the hospital, or the doctor's records, diba? Na ganyan talaga. Anyway, guys, ayun. Panoorin nyo na lang yung entire video ni Attorney Claire dyan. But definitely, para sa akin,
nag-raise nga talaga siya ng mga very valid points doon. Ang akin lang, number one, nung panahon na tumatakbo si Raffy Tulfo, iba po ang COMELEC chair. Gaya ng sinabi ko, iba talaga pag ang namumuno ay diretsyo. Okay. Second, sino ba ang mga responsible people kung paano nakalusot si Raffy Tulfo sa kanyang certificate of candidacy? Okay. Kanino pinasa yung certificate of candidacy? As stated in that article, ipinasa, no? Kumbaga, the people who are responsible for that is ang COMELEC Law Department. Of all department, bakit hindi nyo ginawa ng action na i-disqualify siya gaya ng sinasabi ni Attorney Claire? Knowing that public records po ang kanyang decision. Isa nga po siyang jurisprudence. Diba? And lastly, dito rin natin makikita sa mga documents that we have online kung gaano lang din kabilis ang pagpoproseso. And back then, back in 2021, 2022, ang COMELEC at that time, ang daming controversies. May ginawa ba? Yung sagutan between two COMELEC commissioner, may ginawa bang action si Abbas doon? Wala. Diba? Sinasabi lang niya, mag-usap kayong dalawa. Oh. Kung i-compare natin yung takbo ng ikinaso kay PBBM at that time at saka kay Raffy Tulfo. Yung kay PBBM, nirepaso nila. Knowing that, ang dami pang nagre-reklamo kay PBBM pero ang bilis nilang natapos. Even before the proclamation, tapos yung kaso ni PBBM while with Raffy Tulfo. Bakit? Bakit ang bagal? Bakit ang tagal? Diba? And not only that, yung kay Guanzon napatigil yung substitution, pero yung kay Erwin Tulfo, dumiretso siya, naging congressman siya. Diba nakakatawa? Yung Congress mismo ang hindi nag-confirm ng kanyang appointment, pero siya eventually naging congressman. So parang lumalabas ngayon, kulang na lang sabihin sa inyo ni Erwin Tulfo, okay na ako sa pagiging okay na ako sa pagiging DSWD secretary ko eh. Anong ginawa niyo sa akin? Ayaw niyo sa akin, ha? Di magsama-sama kayo ngayon sa Congress. Di ko alam kung malaking sampal sa batas natin, malaking sampal sa Kongreso, o malaking sampal sa COMELEC. O sa taong bayan. Kanino yung malaking sampal na yun? So, it's very disappointing, no? Lalo na sa mga tao na naniniwala sa power ng mga batas na meron tayo. And yet, pagdating sa tao, tumitiklop yung mga batas natin. So, paano mo nga ba naman ma-assure that you're getting the justice that you deserve when we see with our two eyes na hindi siya nag-a-apply sa ibang tao? Nagiging exempted, hindi ang batas, pero ang tao na magamit sa kanya yung mga batas na yan. Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, and comment. Panoorin niyo po yung full video ni Attorney Claire. Napakaganda ng commentary niya tungkol dyan. And at least magkakaroon kayo ng magandang understanding when it comes to the election laws na meron tayo. Actually, marami tayong election laws. Yun nga lang, hindi ko alam kung nagagamit ba natin ng maayos.